malaking insulto sa taong bayan at isang paglabag sa konstitusyon ang hindi pagtanggap ng House of Representatives, Office of the Secretary General noong Thursday, January 22, 2026, ang aming third impeachment complaint. So hindi kami sasali sa isang circus, sa isang charade na alam namin sa simula pa lang ay hindi na fair. Kasi kung hindi nila ginawa yan sa amin, sana naniniwala kami sa proseso ng impeachment at fairness nito sa House of Representatives. Ministerial yung duty ng Office of the Secretary General. Hindi po sila ang magja-judge ng merito ng complaint, kundi ang House of Representatives to the Committee on Justice. Kaya nga, mali yung ginawa nila, dapat tinanggap nila eh. So, that's the problem now with them. And the ball is in their hands. Kakasuhan namin sila, yun ang totoo. We will not take this sitting down. We will be filing the cases against them. And we will do that in the name of the people of the Philippines and in accordance with law. Marami nga ang nag-aabang. Unang-una sa lahat, yung impeachment complaint po muna ng grupo po ninyo. Ano na po ang update po nito para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan? Well, ganito ang nangyari, no? Alam naman natin, noong January 22, pumunta kami sa House para mag-file. Handa na kami lahat, together with the endorser who was already in the House of Representatives. Ang naging problema, ayaw tanggapin or hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives yung aming third impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. So, after that, nag-press con ho kami, tinuliksa namin si Secretary General Cheloy Garapil at ang kanyang deputy or executive director dahil nga sa ginawa nila. And then nag-meeting kami during the weekend and we decided dahil meron kaming mga narinig na mga balita at there were indications na pressure yung aming mga endorsers. Tinakot, they were told na may mga consequences kung i-endorse nila ang aming complaint. So, nagkaroon kami ng consensus ng mga complainants, which I will name, Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Michael Defensor, Jacinto Paras, Cathy Binag, Harold Respicio, at Virgilio Garcia. So napagkasunduan namin at ng aming buong grupo at supporters na hindi na kami babalik nung Lunes para i-refile. Kasi para sa amin isang malaking insulto sa taong bayan at isang paglabag sa konstitusyon ang hindi pagtanggap ng House of Representatives, Office of the Secretary General noong Thursday, January 22, 2026, ang aming third impeachment complaint. So, hindi kami sasali sa isang circus, sa isang charade na alam namin sa simula pa lang ay hindi na fair. Kasi kung hindi nila ginawa yan sa amin, sana naniniwala kami sa proseso ng impeachment at fairness nito sa House of Representatives. So, ang ginawa ko at ng grupo namin, prinisenta na namin yung aming kaso sa taong bayan na diretso. So, after that event, masama ang loob namin at ng taong bayan dahil sa ginawa sa atin ng House of Representatives. Kaya ngayon, hindi na nila kami ma-blame, Admar and Jade, kung sa diretso na sa taong bayan ang aming pagpresenta ng aming impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., kasama na ang mga ebidensya sa impeachment. Yan po ang update dyan. At meron kaming statement na nilabas sa media kahapon. And I think natanggap din ninyo on that line, no, na kami ay hindi nasasali sa isang proseso na hindi na panipaniwala. Opo. Attorney. Yan po. Opo. Yung nabanggit po ninyong hindi pagtanggap ng Secretary General at naalala ko po doon sa press conference po ninyo,
Itutuloy ho ba ninyo yung pagsasampa ng reklamo laban po sa Secretary General? Yes. Yan po ang isang development, no? Inahanda na po namin, the Attorney Topacio, yung complaint. Kasi ang other consensus ng grupo ay sampahan ng kaso si Secretary Cheloy Garapil at ang ibang opisyal ng Office of the Secretary General. Kasi ang paglabag nila ay hindi ordinaryo. Isang paglabag yon sa ating konstitusyon. And there were acts that were considered either grave or criminal and administrative, like grave misconduct. So nakikita namin ang anti-graft law under Section 3E as having caused undue injury to our group as citizens of the Philippines, yung hindi pagtanggap ng aming complaint. So tinatapos pa namin ang complaint, but I would like to announce to the whole nation, to the Filipino people, na while hindi na kami sasali sa House sa impeachment at dumiretso na nga kami sa taong bayan sa pagpresenta ng aming kaso sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr., ang kaso laban kay Secretary General Garapil at ibang opisyal ng House of Representatives ay ginagawa na namin at anytime we will file cases against them. Opo. Attorney, Yan po. ano ho ba ang nakasaad sa House Rules o sa ilalim po ng batas? Malinaw ho ba na kapag ang Secretary General, yung personahe mismo niya, siya mismo ay wala doon sa kanyang opisina, ay hindi po pwedeng tanggapin ang kahit anumang impeachment complaint na dumarating po sa kanyang opisina at sa kaso po tutulad po sa nangyari sa inyo? Well, kung basahin natin ang Article 11 of the Constitution, nakasaad doon na ang opisina ng Secretary General ang tatanggap ng impeachment complaint. So, hindi naman nakasaad doon na necessarily ang Secretary General mismo, si Cheloy Garapil, ang tatanggap. So, in her absence, automatic na yung next in line, yung Executive Director or Deputy ba, ang tatanggap na nandun naman. So, the office itself is discharged with that responsibility. Ang problema, ni isa sa kanila ayaw tanggapin kasi wala daw sila instructions coming from Cheloy at marami pang dahilan. So sa amin ay isang paglabag yon. Even the House Rules ng 19th Congress on impeachment does not mention Cheloy Garapil or the Secretary General himself or herself as the one duty-bound to receive impeachment complaints. Ang sinasabi doon, Office of the Secretary General. Kaya wala pong rason kung bakit hindi nila tanggapin yung aming third impeachment complaint when we were there last January 22, 2026. Meron ho bang exemption ang Kamara po doon? May bago ho ba silang mga rules o polisiya pagdating po dyan, attorney? Kaya ganun po kalakas ng loob ang Kamara, lalo na yung opisina ng Secretary General, na wala po silang nilalabag na batas patungkol po doon sa kaso po ninyo? Wala naman, kasi yung kanilang rules of the 19th Congress, ganun pa rin eh. Yun pa rin ang in-apply nila dito sa dalawang impeachment complaints na ni-refer sa Committee on Justice. So walang pagbabago. Ang aming suspetsa ay under instructions ang Office of the Secretary General na hindi tanggapin nung Thursday kasi kahit yung Makabayan Block hindi nakapile nung Thursday. Nung Lunes lang sila nakapile ng complaint dyan sa opisina na yan. So we blame the Office of the Speaker. Dapat mag-explain si Speaker Faustino D. Jr., I mean the third, kung bakit nangyari yon. Kasi obligasyon niya eh. The Office of the Secretary General is a mere adjunct of the Office of the Speaker. So under yan sa kanya, and he is duty-bound to explain to the Filipino people bakit nila kami ginanon. Kwan yan eh, isang malaking violation ng ating saligang batas ang ginawa sa amin. At isang disrespect sa ating proseso ng impeachment. Kasi yon ang isang rason kung bakit nawalan kami ng gana at hindi na kami naniniwala na magiging patas ang proceeding dyan sa House of Representatives. Opo. Pero yung
tamang procedure ho ba pag ang isang complainant pumunta doon sa opisina ng Secretary General? Ano ho ba yung tamang procedure pagdating po doon in case na wala po yung Secretary General? Ano pong mga ginagawa usually po, attorney, sa pagtanggap po ng complaint? Well, ministerial naman ang pagtanggap. So ang gagawin doon, of course, entertain kami doon sa loob, papasukin kami, and then titingnan yung aming complaint, titingnan yung endorsement and the annexes, tapos tatatakan yan. Yung endorser naman ay manunumpa before the officer of the Office of the Secretary General, who may be the Secretary General or the next in line. So, ganon ang proseso niyan, Jade. Ang problema, sinabi na nila agad sa amin na hindi nila pwedeng tanggapin. Isang malaking kasalanan sa bayan at kasalanan sa Constitution ang ginawa sa amin. Po, attorney, para lang magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan, anong particular pong batas o violations o grounds po ang nakikita po ninyong nilabag nga nitong Secretary General? Well, hindi lang ang Secretary General, pati yung next in line nandun, si Attorney Salonga. Sa tingin ko, base sa aming research, one is the anti-graft law, yung Section 3E, for causing undue injury to any party. In this case, ang party kami, mga mamayang Pilipino who has the constitutional duty and right under Article 11 of the Constitution to file an impeachment complaint for impeachable offenses against impeachable officers. Ang second, Jade and Admar, ay ang administrative offense of grave misconduct. Kasi grave misconduct yung ginawa nila eh. Isang paglabag ng ating civil service law din ang nakikita namin. So possible three charges that we may file against them. Po. At may kaakibat po itong multa at kulong. Tama ba, attorney? Yes, kasi yung Section 3 may penalty yan na imprisonment. Tapos yung grave misconduct, dismissal from service yan eh. Tapos yung sa civil service law, meron din. So, mabigat ang penalties niyan just in case. But we will prove our case at the proper time. Bibigyan naman sila ng due process. So, the battle has just begun. Sabi nga ng aking mga kasama, hindi pa nagtatapos ito. Of course, we will exact justice kasi dapat lang dahil hindi pwede ito. Bawal ito sa ating batas eh. We have to respect the law. Kahit ba kongreso yan, they are the first to respect the law dapat. Kasi hindi pwede maging lawbreaker ang Congress eh.